Ang plano sana nila Mike Defensor, i-cover ng media yun. Kasi nandun yung mga senador, nandun yung Malita Boys, nandun sila Baligod. Kaya lang, yung announcement nga nila, yung plano nila, yung original na design, hindi nangyari. Ang malala pa dito, hindi man lang nagpakita si Cayetano. Hindi man lang nagpakita si Marcolet. Si Amy Marcos nagpakita ng umaga, umalis din kaagad. Hindi na bumalik. Siguro nasabihan na rin si Amy, malamang, huwag ka nang bumalik doon, baka malagay tayo sa alanganin. Oh. Yan ang problema diyan, mga kabunyog. Ah, yan ang problema nila Cayetano, nila Marcoleta. Masyado kasi nilang tinapangan yung laban nila eh. Akala mo kaya nilang i-sustain yun. 'Di ba? Akala mo kaya nilang i-sustain yung laban na yun. Mahirap yun. Mahirap yun. Sila Mike Defensor naman, ilalagay naman nila sa laganin sila Cayetano at saka sila Marcoleta eh. Sa tingin ko, hindi lang lumalabas sa media sa ngayon, pero tama yung sabi ni Congressman Benny Abante, may hinanakit sila Mike Defensor at Baligo doon. Kasi dapat nagpakita man lang si Cayetano doon at si Marcoleta. Dapat nagpakita man lang doon kahit sasabihin nila, ito hindi na ito Blue Ribbon Committee hearing kasi ano talaga, grabe ang panggigipit sa atin. Pero nandito pa rin kami, suportado namin kayo, 'di ba? Kahit ganun man lang sana 'Di ba? Kahit man lang sana sumipot pa rin sila Cayetano, Marcoleta, Pia Cayetano, Alan Peter, pati si Amy, saka si Loren Ligarda, yung ano nila, yung core nagpakita pa rin. Hindi yung hindi man lang nagpakita doon. Yun ang medyo hindi maganda doon eh. 'Di ba? Yun ang hindi maganda. Sa tingin ko, yun yung sinasabi ni Congressman Benny Abante na medyo naghihinanakit daw yung Maleta Boys. Ay ngayon pa naman, ang daming kinakaharap na kaso ng Maleta Boys na yan. Kaliwat kanan ang mga kaso. Kaliwat kanan, cyber libel, lahat halos ng binanggit nila. Kinasuhan sila. Si Congressman Barbers yata, nagkaso pa sa kanila eh. Ay doon daw yata sa Surigao nag-file ng kaso. Ay di ba biyahe doon yung mga Maleta Boys na yan? Di ba? Siyempre, binanggit nila si dating Congressman Ace Barbers. Eh, ang balita ko, doon daw nagkaso sa Surigao City. Di paano yan? Babiyahe sila doon. Itong mga, mga Malita Boys na to. Kaya, ano ito? Yan yung problema nitong Malita Boys na ito. Kasi, hindi naman talaga nila kayang i-sustain yan. Wala naman kasing suporta ng publiko. Yun ang pinakamalaking problema nila. Walang suporta ng publiko. Hindi ito tulad nung panahon ng mga whistleblowers, nung panahon ni Hindi, nung panahon ni ERAP, nung naging whistleblower si Chavit Singson. Ang suporta ng tao, ng simbahan, ng civil society, nasa kanila talaga. Nung panahon ni Gloria, sila Lusada noon. Ang suporta ng tao kay Jun Lusada noon nasa kanya. Ito wala. DDS lang talaga ang sumusuporta sa kanila. Ang problema din, kahit yung DDS, nahahati na rin. Kasi tulad niyan, sila Mike Defensor, ganito ang gustong mangyari. Ay mukhang hindi naman sang-ayon na, hindi na kaya nila Cayetano yun. Yung laban na gusto nila Baligod, yung laban na gusto nila Mike Defensor at saka nung Balita Boys, hindi kaya na nila Cayetano. Kasi makikipagpukpukan na talaga sila noon. Tulad noon, gustong ipilit nila Mike Defensor na Blue Ribbon Committee hearing pa rin. Ay may warning na ang Senado. May warning na. Kakasuhan sila. Hindi nila tinuloy yun. Kaya lang yun na nga, ang medyo mali naman doon. Bakit hindi man lang nag-drop by? Yun. Bakit hindi man lang nag-drop by si Alan Peter? At saka hindi man lang nag-drop by si Pia. Hindi man lang nag-drop by si Marcoleta.
Si Loren Ligarda. Nakita natin nung umaga si Amy, pero umalis din. O mukhang napagsabihan na rin, huwag ka nang babalik doon, malalagay tayo sa alanganin. So yan mga kabunyog, ang plano nila Mike Defensor, ano sana ano na yun, parang sa kanila, ang papainit ng sitwasyon, yung gaganapin na yun. Kaya ang daming mga vloggers ng DDS Oh, ano na naman nila sa social media yun, papaputukin sana nila. Iba sana ang impact kung nandun sila Marcoleta, sila Cayetano, sila Amy. Tapos nandun sila Baligod. Kaya lang, yun na nga Inilabas na nga nila sa Senado kasi sa Senado hindi sila makakapasok. So ang plano doon na lang sa labas. Ang problema hindi dumating yung mga senador na kakampi nila. So mukhang nagkakanya-kanya ng mga ito yan yung problema ng mga pro Duterte ngayon, yung mga DDS. Yan yung kanilang problema. Si Chavit Singson ang aga-aga sana nandun na. Nandun na si Chavit Singson. Marami raw siyang isisiwalat. Kasi ang akala niya rin, Blue Ribbon Committee hearing. Yan yung akala, ang ano niya Blue Ribbon Committee hearing, kaya nandun siya. Sila Mike Defensor din, talagang kinalat sa social media, Blue Ribbon Committee hearing. Wala. So ang nangyari, press con. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, yan yung nangyayari dyan. So, sabi ni Mike Defensor, ito na yata ang huling, ito yata, sabi niya, ito na yata ang huling pagkakataon na magsasalita itong mga kasamahan niya daw, yung mga, daw, yun na yata yung huli. Kasi, alam nila na hindi na nga sila sinipot nila Cayetano, hindi na sila sinipot ni Marcoleta. Wala na. Yung pinoproject nilang Blue Ribbon, wala na yun. Hanggang ngayon, itong sila Cayetano, itong sila Marcoleta, paulit-ulit ng pagbanggit ng mga Blue Ribbon nila. Ang sinasabi ni Cayetano, kaya daw nangyari itong lahat ng ito sa kanila sa Senado. Gusto raw kasi talagang agawin ng kampo nila Lacson ng administrasyon, yung mga pro-Malacanang daw na mga senador, gustong agawin ang liderato ng Blue Ribbon. Kasi ayaw daw na paimbestigahan yung mga anomalya sa flood control. Sa totoo lang, nung araw na yon, anong araw ba yon? Lunes yon. Lunes, June 8, naglabas na ng announcement si Erwin Tulfo, yung Blue Ribbon Committee Chairman na tunay, naglabas ng imbitasyon. Ay nangyari yung mga Malita boys na bit-bit ni Baligod pumasok sa Senate building. Hindi naman dun sa hearing sumipot. Saan sila sumipot? Saan sila pumunta, dumiretso? Sa opisina ni Ruben Padilla. O di ba? Kung talagang seryoso sana sila na ilabas talaga yung nalalaman nila, buong nalalaman nila, dumiretso na sila doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Pag ano na sila linagay na sila sa imbitado di ba? Imbitado silang lahat. Anong ginawa nila? Pumunta sila sa opisina ni Ruben Padilla. Tapos nag-press con sila doon. Yun. Yan yung palpak sa kanila. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Tapos ngayon nagagalit sila. Sasabihin nila, binubusalan daw ang bibig ng mga testigo. Ayaw daw palabasin ang mga ebidensyas. Ako may hamon ako. May hamon ako. Alam nyo yung grupo ngayon na nagpe-press con? Ito, baka makarating ito. Baka makarating ito kila Attorney Libby Baligo. Yung grupo ng White Ribbon Movement, nag-press con, di ba? Yung mga, obispo, iba-ibang religious groups. Kasi magrarally sila sa June 28. Yun, simbahan yun. Neutral yun. Neutral yun. Yung panawagan nun, lahat ng sangkot dapat managot. Hindi yun pro Duterte. Hindi yun pro Marcos. Ano yun? Kaya nga, white ribbon, ibig sabihin walang kulay. Hindi pula, hindi dilaw, hindi green.
Ngayon, kung totoo itong mga itong mga Maleta boys na ito, wag na sila doon kila Cayetano, wag na sila doon kila Marcoleta. Doon sila mag-cooperate sa mga obispo at saka mga religious groups. Oh, wag nang sila Mike Defensor ang handler nila. Sabihin nila ang lahat nilang nalalaman dito sa neutral na grupong ito. Yan yun. Yan, pwede yan, kapanipaniwala yan. Pero hanggat ang nagtuturo sa kanila kung anong sasabihin ay si Mike Defensor, sila Baligon, wala yan. Kita nyo naman ang mga ginawa nila Mike Defensor. Kung itinuro sa kanila, ituro nyo si Laila de Lima, ituro nyo si Franz Castro, ituro nyo si Terry Ridon, ituro nyo si Trillanes, banggitin nyo ang ICC. Anong nangyari dyan na anti-corruption dyan? Di ba? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, yun ang problema dyan sa grupo na yan. Kung gusto nila na maging suportahan sila ng civil society, suportahan sila ng taong bayan, dun sila. Sigurado ako, i-welcome sila ng mga grupo na yon. Pwede akong pwede kong i-arrange sila doon. Kung talagang totoo sila. Kung totoo kung ang magbe-breed sa kanila, doon sa mga obispo na yon, saka interreligious groups. Di ba? And yung na yon, yung grupo na yon, kasi hindi yun pro Duterte, hindi yun pro Marcos. Yun, talagang anti-corruption yun. Ang problema kasi maraming nalalaman itong mga Maleta boys na to. Mga ex-bagmen sila ni Saldico eh. Marami talaga silang alam. Ang problema naman sa kanila kasi, na sentro na yung kanilang mga sinasabi tungkol na kay Laila de Lima, tungkol na kay Trillanes, tungkol na kay Brother Flavio Villanueva, kay Congresswoman Franz Castro. Paano naman nangyari yun? Di ba? Yan mga kabunyog, ako, sige, kuntin nila ako. Ako ang magbe-breed sa kanila dyan. Hindi, sa totoo lang. Kasi kung gusto talaga nilang ilabas ang katotohanan, dumistansya na sila dyan sa mga handler. Ang problema dyan, may nag-comment dito. Ang problema, attorney, walang pera yung mga pare. They won't receive any money if they are priest. Yun lang. Yun lang. Kaya sa totoo lang, ayan mga kabunyog. Anyway, okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.